Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, pinagpala ka. Kasi nga, sesermonan kita. Good morning, everyone. Hallelujah. Okay ba yung sound? Maliwanag naman? Alright, good. Kasi, i-adjust namin. Pray tayo. Panginoon, ikaw lang po matataas sa pagtuturo o sa preaching na to. Salamat po, Panginoon, na pinagsama-sama niyo kami. Thank you, Lord, for anything, Lord, na matututunan namin sa iyong salita ngayon, maisapamuhay namin to sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. May upuan pa tayo ron, no? Kung sino yung gusto mo po, please share your chairs, seats. Okay lang? Ito yung magandang problema di ba? So good. I see familiar faces. Thank you, Lord, that you are here. It's been a while. Pero salamat, wala yung aking asawa. Tilagay ako dito. Alright, ngayon. Alam nyo, ang title ng aking teaching is Rest in Your Soul. Kapahingahan sa inyong soul. Alright, kaluluwa. First week of April, a few days ago, in other words, sinurprise po ako ng aking asawa ng 3 nights and 4 days na bakasyon sa El Nido. Wow! First time ko lang yun. Baka ang iba nga sa inyo nakapunta pa. In 30 years ko dito sa Pilipinas, ngayon lang po ako nakapunta ron. So napakabait po ng Panginoon kasi finally, hindi ko po kasama yung mga anak kong makukulit at yung mga kids. Nandyan sila. Wala si Micah. So, normally we go out as a family. So this time, ngayon lang po kaming dalawa. So God is good, just the two of us. Because dadalawa lang po kami at walang istorbo, ang ginawa ko po, I ate, and I ate, and I ate, and I ate, and I slept, and I slept, and I slept, hours and hours every day. I took advantage of it kasi naman nagka-holiday tayo. So on the third day, one morning, maganda po yung villa. So sabi ko, I want to appreciate the view. Okay? Because the view is sea view, mountains, scenery. And so I put my white robe. Di ba sa mga hotel may mga white robe? I put my white robe, gumawa ako ng kape. Parang, teka muna, nag-feedback ba? Parang, Okay, parang merong maano sa tenga ko. So gumawa ako ng kape habang si Bishop nasa loob ng kwarto pa. So ako naman po, dahil nga gusto kong ma-appreciate yung view, I went out to the porch. May porch yung villa. So habang nakatingin akong ganon, ini-enjoy ko yung scenery, biglang may pumasok na spirit ng condemnation. I felt so guilty na para bang, kasi bakasyon ka, parang hindi ako yung nakakapag-pray na yung gustong-gusto kong prayer. Na-experience nyo ba ibig sabihin yun? Para bang, Lord, thank you so much for this vacation. Yung mga simpleng prayer, pero hindi ako talaga lumubog. So yun ang feeling ko. Suddenly, nalungkot ako. Sana, nangyayari ba ito sa atin? Kasi kapag malalim ka kay Lord, parang ayaw mo ma-experience yung ganong malayo siya. So I felt so condemned. The guilt was there. Tapos napaipikit ako. Suddenly, on the left side, ganyan ako sa porch, hawak ko yung kape. On the left side, parang may nararamdaman ako. Biglang pumikit ako. Suddenly, I saw the vision. I saw a vision of the Lord Himself. Of course, naka-white robe din siya. Pero iba yung robe ko. Pagkatapos, biglang napapikit ako, para ako natakot, na hindi ko alam ang gagawin ko. And I felt His presence. Biglang sabi ni Lord, come, let us rest for a while. Nung sinabi ni Lord yun, umiyak ako ng umiyak. Let us rest for a while. Alam ni Lord na pagod ako. Alam ni Lord na my body needs rest. Biglang nawala yung guilt. Nawala yung condemnation. Ang bait ni Lord, di ba? Pakabuti po ng Panginoon. And in Mark 6, in the book of Mark, you don't have to go there. Meron pong sitwasyon na pinadala ng Panginoon ng kanyang mga disipulo by twos. The Lord sent them to evangelism, tinuruan niya, humayo kayo, kung saan bahay kayo tanggapin kayo. Kung hindi, take off the dust from your feet. So, bumalik yung mga disipulo, masayang-masaya.
Tuwang-tuwa sila, nagre-report sila kay Lord, Lord, si Satanas bumagsak sa langit. Ang daming miracles, ang daming signs and wonders. Biglang sabi, Lord, come. Nakita ni Lord, pagod sila. Let us rest for a while. The same thing, hindi po masamang magpahinga. Sabi mo sa katabi mo, hindi masamang magpahinga. Amen? Pero huwag kayo magpapahinga forever na. Katamaran yun, ha? Iba yun. Iba yun. So, ang ating texto is Mark 6:35-41. In English, okay? Mark 6:35-41. On the same day, when evening had come, he said to them, sa kanyang mga alagad, let us cross over to the other side. Sabi ng Panginoon, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Yan, ha? Kausap niya yung mga alagad niya, mga disciples niya. Now, when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. Maraming humahabol sa Panginoon. And other little boats were also with him. Verse 37, and a great windstorm arose. So merong unos, may bagyo, and the waves beat into the boat so that it was already filled. Nakita nyo yung picture? Napupuno yung bangka nila ng tubig. But he was in the stern asleep. Imagine itong sitwasyon na to, natutulog ang Panginoon on a pillow or in a cushion in some versions. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased and there was great calm. But he said to them, tinignan niya mga disipulo niya, Why are you so fearful? Why are you so afraid? Sabi ng Panginoon, how is that you have no faith? And they feared him exceedingly and said to one another, Who can this be that even the wind and the sea obey him? Amen? So ito yung teksto natin. So ang senaryo, kitang-kita nyo, kasama niyang kanyang mga disciple, tumawid sila. So nandito sila sa lupa, may lawa, lake, doon sila pupunta sa kabilang ibayo. And the Lord says, let's cross over. Okay, tatawid tayo. Marami humahabol kay Lord, pero pagdating sa loob ng kanilang bangka, ano nangyari? Naroon sila dahil natulog ang Panginoon. Okay, dumating sila, nung nandun sila, dumating na sila at ang malalaking alon, habang tulog si Lord, biglang nagkaroon ng windstorm. Okay, hangin na malalaki. Parang malakas yan, parang hurricane. And so, ang nangyari, natakot ang mga disipulo niya kasi humahampas na malakas yung hangin at yung tubig, yung alon. Naranasan niyo bang sumakay ng bangka? Di ba nakakatakot? Lalo hindi ka marunong lumangoy. Diba? So yun, kaya takot na takot sila, pero ginising nila ang Panginoon. Sabi nila, Lord, don't you care? Wala ka bang malasakit sa amin? Lord, gumising ka, malulunod na kami. Wow! Ganyan tayo no? Pero pinatahimik ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, silence, hush, be still. Ano nangyari? Tumahimik ang tubig, tumahimik ang alon. Grabe po to. At tumingin ang Panginoon sa kanila, bakit kayo natatakot? Hello? Tanungin mo katabi mo, bakit ka natatakot? Wala ka bang pananampalataya? Yan ang sinabi ni Lord Di ba? Labis silang natakot lalo at sabi nila, sino ba to? Pati hangin, pati tubig, sumusunod. Di ba? Siguro, anong-ano sila. Alam nyo, meron ako mga nakita sa storya nato na pag-uusapan natin. There are things here that the disciples were not conscious about. They were not aware. Unang-una, ano yung unang-una makikita mo? Jesus was in the boat. Kasama nila ang Panginoon. Jesus was in the boat. Grabe ito, di ba? Talaga nakakatakot ang bagyo. Ng mga bata kami, pag kami may sinabing bagyo, walang school, nakita namin lumilipad talaga yung mga yero. Bumabagsak ang mga puno. Siguro, nakikita niyo yan. Pero marami ng building ngayon, kaya halos hindi natin nakikita na nagliliparan. But in the provinces, I think makikita mo kung gaanong kalakas ang hangin. But ngayon, so takot na takot ang mga tao, ang mga disipulo niya, ang mga alagad niya. Kaya as pagtingin nila si Lord, ano ginagawa ni Lord? Natutulog.
Natutulog ang Panginoon. And the Lord was at the stern, sa dulo, asleep on a pillow. Grabe, may baon si Lord na unan. Naisip niyo ba yun? Nakaunan siya. Galing tulog na tulog si Lord, pero bumabagyo. Okay, tapos nung hindi na nila ginising na nila, teacher, sabi nila, do you not care that we are perishing? Panginoon, we are dying, guro. Wala ka bang malasakit? Malulunod na tayo. Tignan mo yung katabi mo, hindi ba ganyan tayo pag may problema? Haliba? Grabe, nakita niyo picture na to, nagreklamo sila kaagad. Nag-complain sila na ng complain. This is a picture of the children of God nowadays, and I believe every time we have a storm of life, pag may bagyo o unos sa ating buhay, ano ka ba, Lord? Araw-araw na nga ako nag-church, nagpe-pray, pinadala mo pa itong taong to sa buhay ko. Di ba? Reklamo tayo ng reklamo. Kino-complain natin lagi ang sitwasyon sa buhay natin. Yan Kaya minsan, pag dumadating ang pagsubok ng isang bagay, malaki, mabigat, maliit, reklamo ka agad. Hinagpis ka agad. Aminin. Di ba? So, ganyan tayo, takot na takot tayo. Lagi may takot, walang kapayapaan. Jesus calmed the storm, sabi niya, peace, silence, tahimik. Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Bakit sa tingin niyo takot yung mga alagad? Why are they so afraid? Bakit kaya natakot sila? Unang-una, sasabihin ko, takot sila kasi hindi nila naisip na kasama nila ang creator ng langit at lupa at ng tubig. They were not aware, they don't have this perception that Jesus was in the boat. Hindi na nila naisip na kasama pala namin ang gumawa ng lahat. Hello? He is the Lord of creation. Wala silang naisip na gano'n. They did not perceive that the Lord of the nature is with them inside the boat. Ganon din tayo, nakakalimutan natin, nakasama natin ang Diyos kahit saan tayo pumunta kasi nananahan siya sa puso mo. So this is a picture of, the situation that we have right now. We always we are not aware, we do not recognize that God is always with us. Pangalawa, maaaring sasapwede natin sabihin, hindi nila talagang kilala si Jesus. Amen? Maaring kaunti lang ang understanding nila, kaunti lang ang knowledge nila. Sino ba ito talaga? Ang alam ko, teacher siya. Alam ko, guru siya. Pangatlo, pwede na rin nating sabihin, marami kasi spiritually blind. Bulag silang spiritual. Hindi nila nakikita, parang nakita mo na lahat ng himala. They've seen so many miracles. They've seen enormous miracles because they were with Jesus for 3 years and yet, or many, I don't know how many years before this happened, pero nakita na nila, pero spiritually blind pa rin sila. Ikaapat, they underestimated the power of Jesus. Akala nila, sa sakit lang, sa ketong lang, yung mga nagagawa ni Lord. Hindi lang nila nakita, even creation will bow in the name of Jesus. Amen? Ito yung mga hindi rin nakikita, mga kapatid. Kung hindi nila nakikita noon na nakasama nila si Jesus, ngayon pa kaya tayo na hindi natin nakita, not ever? Hello? Di ba? Kaya nung binabasa ko to, nakakalungkot. Marami po sa atin, kahit sang katutak na sermon na binigay ni Pastora, lahat ng breakings, lahat ng himala, pero hanggang ngayon, nakakalimutan pa rin ang realidad na ang Panginoon ay nananahan sa atin. Tama? Bakit tayo hindi maging aware? Tingnan niyo po sa Colossians 1, verse 27.
To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Christ is inside you. He is amongst us. He will never leave us nor forsake us. He is the anointed one who is living inside you. If He has given His one and only Son, hello? Sa tingin mo, kalaban siya? Never. Mabuti po ang Diyos, mabait siya. Amen? So this is one thing I want you to understand. Jesus is inside us. Amen? Naniniwala ba kayo? Sana. Kaya wag mong ibaba ang sarili mo, wag kang matakot kasi kasama mo siya. Okay? Huwag ka matatakot. May problema, huwag ka matakot. Yun ang pagkakaiba natin eh. Merong iba matapang. Alright? Kasi kilala nila kung sino ang kanilang Panginoon. Number 2. Jesus declared something. Okay? Jesus declared something. Sabi ni Lord sa verse 35, On the same day, when evening had come, He said to them, let us cross over to the other side. Ano sabi niya? Let us, together, magkasama tayo, natatawid. Pag inisip mo yan, magkasama tayo, ibig bang sabihin nun, ikaw lang? Ibig ba nun sabihin, si Jesus lang? Sabi niya, let us, magkasama tayo. Dineklara na niya eh. Kasama mo ako. Tatawid tayo. Tatawid tayo ng tubig. We will cross over. Buti nga, hindi ka tatawid ng apoy eh. Tubig. Diba? Grabe. Together magkasama tayo. Not only Himself, including you, together with Him. Look at Genesis 28, verse 15. Sabi ng Ama sa langit kay Abraham, Behold, I am with you. And I will keep you. In other words, I will watch over you. I will keep you safe. Yan ang ibig sabihin. Wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Ito po ang pangako ng ating Ama sa Langit kay Abraham, at ang pangakong ito ay para sa iyo rin, kapatid. Kaya sinabi, alalahanin mo ang pagkatandaan mo, nasasamahan kita, iingatan kita, hindi kita pababayaan, hanggang sa dulo kasama mo ko. Yan ang pangako eh. Bakit natin to nakakalimutan? Kung pinangako niya to kay Abraham, pati sa iyo to, kapatid. Kaya kailangan at hindi kita pababayaan, sabi dito, hanggang sa matupad niya mga pinangako niya. Kaya nga siguro minsan malang magsalita si Lord. Kasi pag nagsalita siya, baka marami siya mapangako sa iyo eh. Mabuti na lang yun. Diba? Kasi talagang tutuparin niya ang promises niya. Amen. So sabi ng Panginoon, let us cross over to the other side. Kung sinabi ng Panginoong Jesus yan, we will cross over, definitely, you will cross over to the other side. Diba? Wow, ang dami pong pangako ni Lord sa atin. Kailangan tandaan mo. Meron ka bang pinanghahawakan na pangako ni Lord? Oh my goodness. Naalala ko one day, nasa Amerika kami noon. Kami lang, dalawa ni Bishop, papunta from San Francisco to LA. So we have to pass this route, grapevine ang tawag doon. Aakyat ka ng bundok hanggang bumaba ka. So ngayon, pinahiram kami ng kaibigan namin, ng kumari ko, ng isang sasakyan. Ang sabi niya, pinalagyan niya ng tubig, pinalagyan niya ng langis, may gasolina, full tank, gamitin niyo yung Toyota nila. So sabi namin, ay salamat, makakarating tayo. Kasi ang sabi ni Lord, magpipreach kami sa LA, magdadrive kami ng 5 to almost 6 hours. Sige. Yun ang route maikli. So 5 hours ang kinuha naming route to the grapevine. We call it grapevine. Akit ka ng bundok. Nung bakit na po kami ng bundok, mga 2:00 ng tanghali yun, mainit na mainit, biglang, ano nangyari? Nawala. Biglang huminto ang kotse. Huminto ang stereo, huminto lahat ang tugtugan, nawala. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ni Bishop, pagtingin niya, umiilaw, walang oil, walang langis.
Tapos yung tubig, tinignan ni Bishop, almost, wala na rin. Pag walang langis, gagana pa ba yun? Tatok na. Wala na. Sabi namin, OMG, anong gagawin natin? At that time, ang uso yung beeper. Alam niyo yung beeper? Tut, tut, tut. So, nag-beep ako sa kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, mekaniko siya. Marunong siya. Sabi niya, ate, paano yan? Nandiyan kayo, ang layo niyo pa. Mga 1 oras at kalahati ka pa bago ka makarating dito. Sabi ko, paano kaya gagawin namin? Rinig na rinig ko si Lord. Alam mo, sabi sa akin ni Lord, worship me. Sabi si Bishop naman, kring, kring, kring. Hindi nga eh. Sabi ko, worship daw, sabi ni Lord. Sabi ni Lord, raise your hands. Di tinaas ko kamay ko. Nag-worship ako, worship ako, worship ako. Hanggang sinabi ni Lord, start. Sabi ko, start. Ayaw nga, sabi ni Bishop. Start nga, sabi ni Lord. Kaming dalawa nag-aaway lagi, okay? Normal to sa amin. Sanchez family, gumawa nga tayo ng reel about our family. So ngayon, sabi ko, Diyos ko, sabi, start nga. So, worship ako. Ang kanta ko palang alam noon, hindi ako masyado maraming alam. I worship you, Almighty God. Tapos ngayon, pag gano'n ni Bishop, umandar. Wow, umaandar na kami. Walang tubig na. Wala na rin. Langis. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Pero umaandar kami. Tapos nakalagay doon, 60 miles per hour. Yun ang speed. Mga 25 lang kayata kami, 30. Sabi ko, hulihin tayo na pulis, ang bagal natin. Binilisan ko yung kanto. I worship you. Bumilis! Walang biro. Bumilis! Akala mo may angel na inaano kami. Bumilis talaga. Tapos nung nabababa ko na yung kamay ko, biglang hihina siya. Sisigaw si Bishop, bilisan mo! Oh, Jesus! Taas mo kamay mo, nahihilo na ako. Sabi ko, yes! Ang init-init, walang aircon. Kasi nga, kailangan, alam mo, to make the long story short, sabi ko, hanggang mamaya, bumilis naman kami nga. Parang nalampasan na namin yung iba. Sabi ni Bishop, balansihin mo nga. Di ka na maintindihan yung kanta ko. In Jesus' name. So yun, nakarating. Make the long story short, kahit kami nag-i-stop, kasi full stop ka dapat, di ba? Ayun, dire-diretso kami, full stop. Tapos nakarating kami sa destination namin. Pagdating namin sa pintuan ng Tito Bert, biglang yung kotse, tsidug, gumano na. Nandun na yung kapatid ko, tsaka yung mekano kong Japanese, kaibigan niya. Kasi Toyota dala namin, alam niya. Alam mo, kamot si Hapon. I don't understand. No oil, no water, no. Sabi kong ganon. Alam niyo nangyari doon? Iniwanan namin yung kotse, pinalitan, basta umandar kami. Diba? Walang imposible kay Lord. Wala. Sabi ni Lord, makakarating kami. Sabi ni Lord, pumunta kami, makakarating kami. Meron bang imposible kay Lord? Wala. Kaya sabi ko, grabe, kahit anong himala, kaya ng Panginoon. Hindi malit ang kanyang kamay, na hindi kanya kayang pagpalain. Hallelujah. So, ganito na lang to, dineclare ng Panginoon, sigurado yon. Pag pinangako ni Lord, sigurado yon. Sabihin mo sa katabi mo, sigurado yan. Amen? When the Lord decrees, when the Lord declare, ang oras ko marami pa. To the disciples, they were crossing over. Okay, sinabi ni Lord yan. Kaya kahit bumabagyo, kahit ang laking unos, alam niyo nangyari sa mga alagad niya, nakita yung death. Kasi ganyan yung kanilang bangka eh. Nakita nila yung hampas ng alon. They were so afraid. Takot na takot sila sa lakas ng alon. Nakita nila yung darkness. Nakita nila na mamamatay sila. Wala silang perception na kasama nila ang Panginoon. Nakalimutan nila yung promise ni Lord, we will cross over. Nakalimutan. Minsan ganyan tayo, di ba? Nagkaroon ng problema sa ministry. Nung una, hot na hot. Pinadala ng sangkatutak na matitigas na ulong tupa. Ayoko na. Hindi ganyan. Hello? Hindi ganyan ang ministry, di ba? Look at 1 Peter 1, verse 5. 1 Peter 1, verse 5. Who, ito yung mga believers, are kept by the power of God through faith
for salvation, ready to be revealed in the last time. Sinasabi dito sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Okay? Iniingatan ng Panginoon tayo. Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Nakita niyo yan? Hanggang dumating yung sa time na ihahayag niya ang fulfillment ng lahat ng pangako niya. You are being guarded by God's power through your faith. Kaya ang pananampalataya, importante. Amen? Nananampalataya ba kayo kay Jesus? Lahat naman tayo, di ba? So if God says He will cross over, believe His words. Believe His promises. Isaiah 55:11. Alam niyo to. So shall my word that goes forth from my mouth, it shall not return to me void. Hindi ito babalik ng empty sa Panginoon. Instead, magpuproduce to ng mga resulta ng kanyang mga pangako sa iyo. It shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Ibig sabihin, yung mga salita na sinasabi sa iyo, isasakatuparan ni Lord yan. Amen? Gagawin niya, isasagawa niya mga pangako niya. Kung ano yung layunin niya sa buhay mo, igagawin niya yun. Ano ba yung mga prophecies na natanggap niyo? Minsan meron kayong mga na-receive na prophecies galing sa Kanya, hindi yung galing sa tao. Pwede magkamali tao eh. Yung galing sa Kanya mga pangako, yung mga prophecies na galing sa ating Panginoon, yun ang pagkatandaan mo kasi gustong-gusto ni Lord, ang desire ni Lord, pinadala niya ang salita. And the Word, Jesus became flesh, pinadala niya ang kanyang salita. His plans na pinangako niya sa gusto niyang isagawa yan. He wants it fulfilled. It makes Him happy. Masaya ang Panginoon kung pinapadala niya ang kanyang mga pangako sa iyo at ito ay nilalagay mo ang 100% faith mo sa mga pangako niya. Amen? Faith! Sabi niyo nga, faith! Huwag kang give up, kapatid. Kasi in the proper time, hello? In the proper time, in due season, pag season na to, mangyayari yan. Bakit tayo aalis dito? Napakalaki ng problema, wala tayong maupuan, siksik tayo dito. Hindi ba? Kasi in the proper time, eto na yon, i-move na tayo ni Lord. We will be moving come the first week of June, God willing. Nandun na tayo sa Shangri-La. Diba? So, kaya nga sabi ko, Lord, napakabuti mo kasi in the proper time. Kaya tiis-tiis lang. Sabi mo sa katabi mo, mag-tiis-tiis ka lang. All the promises will come to pass. It will be accomplished. You never give up. Do not grow weary in doing good, for in the proper time, it will happen. Amen? So, kita natin yung scenario, okay? Kita natin yung scenario. The wind was blowing hard. Yung mga disciples, hawak nila yung steering wheel ng sail nila, ng sailboat nila. Hawak nila. They were holding the sail. Ang lakas ng hangin. Baka nagkakabutas-butas na siguro yung sail nila. Eto yung water, pumupunta sa mukha nila. Nababasa na mga damit nila. Pero si Lord, wow! Natutulog sa unan niya. He was sleeping peacefully. Okay? Di ba, tingnan nyo, pero anong dumating? Dumating sila sa Panginoon. Sinabi niya, Lord, hindi ka ba nag-aalala, mamamatay na tayo? Tumayo lamang si Lord. Nirebuke yung hangin. At yung, good, I have 20 minutes. Nirebuke lang yung hangin at yung mga alon. Pero pagkatapos pagalitan, sinilence, sabi ni Lord, be still, peace. After nun, tumingin siya sa alagad. Bakit ka natakot? Wow, nakakahiya. Bakit ka natakot? Di ba kasama kita palagi? Wala ka bang pananampalataya? Para ang sakit, di ba? Pag narinig mo yon, bakit ka natakot? Number 3, Jesus wants to see faith in us. Gusto makita ng Panginoon ang pananampalataya sa atin. You know, sinabi ko sa inyo, hawak nila yung steering wheel. Hawak nila. As long as the disciples assume control of the situation, Jesus rested.
habang hawak mo ang manibela ng buhay mo, tatahimik si Lord. Naintindihan niyo ako? Jesus rested. The same thing with us. If we rely on our own flesh, if we believe in our intelligence, in our own wisdom, in our own intellect, yung kapangyarihan natin, yung lakas natin, habang ikaw ay nagko-control ng buhay mo, yung kalakasan mo ang umiiral sa iyo at katanalihuan mo, Jesus rests. Jesus will sleep. Jesus is quiet. Yan yung istorya na nakita natin. But when the disciples awakened Him, nung sinabi nila, Panginoon, Panginoon, ginising nila si Lord, when they cried out, umiyak na sila, hindi na kaya ng powers namin to, gising ka na, Lord. Nung umiyak na sila, when they started to cast their cares to the Lord, hello, when you surrender all your worries, when you surrender all your troubles to the Lord, ano mangyayari? Gising na si Lord. Amen? Gising na si Lord. That's why ito kailangan nyo maintindihan. When Jesus takes control, you sleep. He takes control. You rest. He takes control. Hallelujah! Kailangan maintindihan mo, kapag si Jesus ang nagko-control ng buhay mo, magpahinga ka at matulog ka ng masarap. Wow, di ba? Hirap kaya matulog. Oh, sa akin, hirap ako lagi eh. So kaya nga, when you surrender all, where you end, God begins. Remember that. Hindi mo problema yan. Bagyo, problema mo yan, Lord. Hindi ko yung problema. Lilipat tayo. Ano ba yan? It's your will, Lord. Maraming evidences, may vision. It's your will, it's your bill. Hindi tayo. Sa Kanya lahat. Madali yan. Pwede niya paulanin dito ng gold right now. Wow. Kaya lang ayaw Kanya mabukulan. Bumabagyo, humahampas ang alon, hindi nagising si Lord. Pambihira, ganun-ganun na yung bangka, hindi pa rin nagigising si Lord. Umaalon, di ba? Hindi nagigising si Lord. Pero nasigising siya nang sumigaw ang Kanyang mga alagad. Nagising ang Panginoon nung sumigaw ang mga alagad, naramdaman niya ang mga takot ng mga Kanyang alagad. Tumayo siya. Kapatid, hanggang ikaw ang Lord ng buhay mo, ikaw ang nagko-control ng buhay mo, ang Panginoon mananahimik muna. Mananahimik muna siya, matutulog muna siya. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, when you let Jesus control your life, when you let Jesus control your situation, you rest, you sleep good. Amen? Kaya yung iba walang kapahingahan, walang kapayapaan. Kasi kinakaya mo, hindi mo naman kaya. Tama. Never. Do not get me wrong, okay mga kapatid? Ayokong isipin mo, ay, bahala na si Lord. Hindi ganon, ano? What I'm saying is, kapag may pagsubok, may unos, may bagyo, may trials, may troubles, which is part of our spiritual growth, okay? Kasama yung pagsubok para maging mature ka, okay? Naintindihan. But, we must take responsibility, we must take responsibility of the situation, but never to take control. Only God is in control. Amen? Yun ang ibig sabihin yan. Number 4, Jesus wants you to take His yoke. Matthew 11:28-30. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit daw tayo sa Panginoon. Lahat na nahihirapan, lahat ng lubhang na nabibigatan, okay, sa mga pasanin, sa mga burdens nyo, sa mga alalahin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi ng Panginoon. So, kailangan lumapit ka. His yoke, ang tawag doon, pamatok, yun, yung parang nakakita na ba kayo ng dalawang bakay, nakaganon yung ano? Kadalasan, yung yoke na yan, merong sa mga farmers, yung matandang baka, isinasama yung maliit na baka. Kasi yung matanda, matured na, alam niya kung saan siya pupunta. So, si maliit na baka, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya ang mangyayari, kung siya'y iisa pamatok nila, kung saan pumunta yung malaki o yung matanda na oxen, sasama si maliit. Kaya yan ang sinasabi ni Lord, my yoke is light. Kasi siya yung maggagabay sa iyo. Amen? So dapat ganun picture natin kung saan tayo dali. Hindi ka, pag ikaw nakayoke sa Lord, pag kumanan si Lord, hindi ka pwede mapunta sa kaliwa kasi kasama ka niya. Di ba? Nakayoke ka eh. Pag pumunta siya sa kaliwa, kaliwa ka rin. Dumiretso siya, diretso pa rin. Amen? Yan ang ibig sabihin ni Lord. Verse 29, take my yoke upon you and learn from me, and you will find rest, kapahingan for your souls. Did you understand this? See, the problem is not in your spirit, the problem is in your soul. The problem is not in, because your spirit man is regenerated already. So the problem is not in your spirit, the problem is in your soul, which is your mind, your emotion, and your will. Ang problema ay nasa isip mo, sa iyong damdamin, at sa iyong kaloob-looban mo. Kaya ang gusto ni Lord, pag ikaw ay nakapatok sa Kanya, ang mangyayari, magkakaroon ka ng kapahingahan. Kasi, kasama mo siya, siya bahala dyan. You know, I want you to understand, the battle is not outside, it's inside you. It's in your soul. Naintindihan to? The battle is in your soul. So, kailangan ang soul mo at yung regenerated spirit mo, they should be aligned. Kailangan may pahinga ang iyong kaluluwa, ang mind, will, and emotion mo for your spirit to flow out. Parang hindi ako naintindihan. Kasi, kailangan naintindihan dito. Kaya kapag ang mind mo is at rest, your soul is at rest, your heart is at rest, your will is God's will, ano mangyayari sa iyo? Victory. That's why sinasabi natin lagi sa Romans 12:2, renew your mind. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed with the renewing of your mind. Tama? Kailangan ang soul, ang mind, ang isip na nasa soul, aligned sa spirit. Because if hindi mo alam ko, it's not easy to bring your mind in alignment. It's not easy to put your emotions at rest. At hindi talagang madali na ang iyong kaloob, ay, yung will mo ay maging will ni Lord or yung will ni Lord maging will mo. Hindi pwede mangyari yun. Kailangan yung will ni Lord ang masunod, hindi yung kalooban mo. So, alam ko hindi madali ito. Bakit? Kasi human always wants to control. Lagi natin gusto, ako may control ng buhay ko. Walang iba. Kaya hindi tayo nagsasubmit sa ating asawa. Hindi tayo nagsasubmit sa ating discipler, sa mentor, sa pastor. Magsasubmit ka pa kay Lord? Kung yung nakikita mo, hindi ka nagsasubmit eh. Sa hindi mo pa nakikita? Hello! Di ba? Kaya, kung ulitin ko lang to, your soul has to come to a point of rest. Kailangan pahinga in order for your spirit to flow. When you are at rest, mabilis mo maririnig siya. Alam mo na siya ang kausap mo. Magiging sensitive ka sa senses mo. Hello, narinig po ako. Kaya ang nangyayari, wala tayong victory kasi ang will natin ang nasusunod. Kaya kailangan natin to. The first things we have to do is we got to win the battle inside.
It's your soul. Gusto mo manalo? Walang problema, labas. The battle is not outside. The battle is inside you. Maliwanag po ba to? It's winning the battles inside. Maraming battle dito. Ang digmaan ay nasa loob ng ating kaluluwa. Kaya sinasabi, renew your mind. Unless, okay mga kapatid, unless your soul is in the position of rest. Sabi nyo nga, rest. Your spirit cannot flow through it. Kailangan, when your regenerated spirit and the soul are now aligned, okay ka. But when the spirit and the soul are not aligned, ano mangyayari sa tingin nyo? Conflict, tension, magkakaroon ng tension, magiging destructive. Kaya ang katawan mo naaapektuhan. Because the stress, the tension will now manifest in your body. Kasi hindi sila aligned. Worry ka ng worry, wanang worry. Saan ba nanggagaling yung worry? Sa soul. Galit ka ng galit. Saan nanggagaling yan? Sa soul. Kaya pag ang soul mo, yung spirit mo at peace, regenerated, Jesus inside, Holy Spirit inside, tapos worry ka ng worry, it is destructive to you. Ang katawan mo, puro sakit, puro tension. Mukha kang matanda ka agad. Ay, ayoko niyan. Diba? Yan ang mangyayari sa iyo. Kaya, the battle is inside. Renew your mind, mga kapatid. Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yung will ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan mabago yung ating pag-iisip. Kailangan yung the old nature is dead. Huwag mo nang i-resurrect. Tapos na yan. Ibang kaisipan na para magawa mo yung kalooban ng Diyos. Do I hear an amen? It is not your will. Let His will be done. Amen? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Hindi na tayo para sa mundong ito. Babaguhin ng Diyos ang pag-iisip mo. Amen? Para maging maayos, matuwid ang iyong paglalakad. Kaya mga kapatid, you need to come to a point that your mind is at rest. And when your soul is at rest, walang worry, walang mga bagay, paano mangyayari ito, Pastora? Faith ang sagot. It requires faith. Kaya sabi ni Lord, nasaan ba pananampalataya nyo? Di ba? Nakita ni Lord, takot na takot sila eh. So sabi ni Lord, nasaan ang pananampalataya mo? Yan ang sinasabi ni Lord sa atin. You have to put your trust in God. You got to trust Him. You got to put your trust in Him. Yung calling mo, yung destiny mo, yung pamilya mo, yung negosyo mo, yung ministry mo, lahat ng area ng life mo. Kasi the opposite of faith is fear. Ang kalaban ng pananampalataya ay pagkatakot. At may sasabihin pa ako sa inyo, yung fear na yan, may kapatid yan. It's a spirit. A spirit of fear. Ang kapatid niyan, okay? Unbelief. Magkapatid yan. Kaya kailangan mo maunawan the Spirit of the Almighty. Kailangan mo ilagay ito every day. Sa isip mo, kasama ko ang Diyos. Kaya maraming bumabagsak. They fail in their faith. Bagsak sila. Bakit? Pananampalataya. Marami na, I have faith in God. I have faith kapag gagalingin ako ni Lord. Nananampalataya ako. Pero pagdating sa application, doon nasisira. Doon nasisira. Naniniwala ako, kaya akong pagalingin ni Lord sa salita lang or talagang nire-receive mo, kine-claim mo sa puso mo. It has to settle in your heart. Pag puro salita lang, hindi mo makukita ang victory. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya kailangan the Spirit of God is in you. Kailangan mo maunawaan ang faith. Kailangan mo, ano ba yung fear? Ano ibig sabihin ng fear? Simply, pag sinabi mo fear, parang sinasabi mong, Lord, hindi ako naniniwala sa mga pangako mo. Yan yun eh. Ganon din ang unbelief.
Okay, look at this. 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Or in some version, disciplined mind. Yan ang binigay sa atin, Lord. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Ang binigay daw niya sa atin ay kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Tama? Kaya kaya mong maunawaan to. Hindi to imposible. Kasi ang fear, the spirit of fear is a liar. Sinungaling yan, tatakutin ka niyan. Wala ka mapupuntahan. Yan ang sasabihin sa'yo. It's a demonic spirit at ang kapatid niyang si unbelief, itong dalawang to, ito ang magko-conquer sa iyo. Ito yung maghihinder na makarating ka sa kabilang ibayo. Yun ang nangyari sa kanila. They have fear. They had the fear. Nagkaroon sila ng kawalan. Nagkawalan sila, Nagkawalan ng paniniwala. Nawala ang kanilang faith. Hindi sila naniwala. Meron silang unbelief. Tama po ba? Kaya pag sinabi mong may fear, takot ka, dadating ka dun sa unbelief, maiisip mo hindi kaya ni Lord. Naku, malaki itong bagyong to. Wala makakakaya nito. Pag yan ang ganyan ka mag-isip, hindi yata, wala yata akong hope, wala yata akong future. Hanggang dito na lang ang negosyo ko. Kaya yung mga gulayat na yan, hindi mo mapagtagumpayan kasi mas natatakot ka, naniniwala ka sa higante niya na nakikita mo kesa sa Diyos na napakalaki na nasa buhay mo. Kapatid, renew your mind. Renew your mind. That spirit, right now, I rebuke every fear in the name of Jesus. Get out in Jesus' name. Spirit of unbelief, out in the name of Jesus. Yan lang ang sasabihin mo, may kapangyarihan ka. Kaya kailangan mo, alam mo kasi yung spirito ng pagkatakot, pipilayin ka niyan. Pipilayin ka niya. Kaya yung unbelief, yung hindi ka naniniwala, it's rooted in fear. Give me 3 more minutes. 5. Okay? So, parang yung mga, remember the Israelites of old? 40 years sa wilderness. Bakit? May takot. Hindi sila naniniwala. Ang feeling nila, papatayin sila ni Lord. Kaya marami na matay doon. Pagdating nila sa promised land, nakakita na naman sila ng maraming higante. Pumasok na naman ang pagkatakot. Pumasok na naman yung unbelief. Kapatid, how do you look and deal with your situation is so important. Importante ito. What is your perception? What is your understanding? Eto, paano mo titingnan to? Half full or half empty? It's how you look at it. Pag sinabi mong, ay, half empty, how na ako, wala na. Baguhin mo isip mo. Praise God, may tubig pa ako. Nasa isip mo yan eh. Nawalan ako ng trabaho. Okay, this is so important. Give me 5 more minutes. Nawalan ka ng trabaho. Magkagalit ka sa nag-fire sa iyo. Nagtataka ka, okay ka naman. Baka naman isipin mo, wala akong kita, wala akong pera, paano to? O baka isipin mo, salamat Panginoon, may bibigay ka mas maganda. Promotion comes from the Lord. Diba? Napakasimple. Renew your mindset. Diba? Ayan na naman si Bishop, second offering daw. Second offering. Hindi mo ba naiisip yung principle of sowing and reaping? Na bawat tanim mo, merong kang puno na makukuha, isang liglig mong ganyan, babagsak yan, puro pagpapala. Pero ang utak mo, mababawasan yung lunch ko, yung pamasahe ko. Grabe ka! Lahat naman galing kay Lord, binibigyan ka ng pagkakataon. Kaya nga, may na-ospital, gastos na naman to. Diba? Pag namatay ka, gagastos ka pa rin naman. Ang daming gastos pag namamatay. Ang daming gagawin na papeles. O, nagkasakit ang kuya ko. How do you look at it? Is it a threat na manghihingi siya sa'yo? Or it's your opportunity to evangelize that soul? Paano mo tinitignan ng isang sitwasyon? The battle is in your soul. Kaya maraming negatibo. Kaya pag
iniba mo ang pagtanaw mo, iniba mo ang perception mo. Kapatid, pagpapalain ka. Di ba? Buti nga may tubig, salamat sa Panginoon. Nasunugan ka, nanakawang ka, praise God, papalitan ni Lord dyan. Anong gagawin mo? Magmumukmuk ka? May maidadagdag ka pa ba? Abo na yan? None. Faith is the answer to every fear. Pananampalataya. Tandaan niyo yan. Kaya kailangan, ito sasabihin sa inyo, kailangan ma-identify mo ang source o root, ugat ng iyong pagkatakot. Saan nagsisimula yan? Natatakot ka ba sa tao? Natatakot ka ba sa sasabihin nila? Natatakot ka ba sa mga iniisip ng mga tao laban sa iyo? Natatakot ka ba na ito ba ay satanic? Ito ba ay galing sa demonyo? Or coincidence lang to? O ito ba ay kasalanan ng isang tao? O kasalanan ko? Alamin mo puso mo. Maraming factors. Pero isa lang sasabihin ko sa iyo. God wants to bring you to a place where all the fightings, all the trials will come to an end so that you will have rest for your soul. Amen? Yan ang gusto ni Lord. Basta sasabihin ko sa iyo mga kapatid, kailangan mong, kasi merong iba nangyayari, don't get me wrong, I am very busy. Marami dito, mga pastor dito. They are so busy, hindi ibig sabihin kung rest in your soul, wala ka nang gagawin. It doesn't mean inactivity. No, hindi yon. Marami po diyang ginagawa. Okay, marami diyang mga busy, sobrang busy, pero ang puso nila at rest pala rin. Okay? Yun ang kailangan dumating ka, yung may inner peace ka kahit anong busy dyan ng ginagawa nyo. When your soul and your spirit are aligned, I'm almost done, where there is no more conflict, wala ng stress, wala ng tension, kapatid, ang maapektuhan din yung katawan mo. You will be healthy, you will be emotionally good. Hello? Yung peace of mind nasa iyo. Kaya marami may anxiety, maraming mayroong mga depression. Hello? Marami kasi yan ang pumapasok. Naintindihan po buwa to. Kaya this is the last, renew your mind, read the Word of God, apply the Word of God, love God with all your heart, trust Him with all your soul. Amen? Walk righteously and obey God. Pag hindi si Lord ang lalaban sa lahat ng digmaan at ang kaluluwa mo ay mapapahinga. Amen. Let's all stand up. Alam nyo sa school, pag tayo ay nagte-test, nagko-quizzes, ang teacher, tahimik. Ang mga estudyante, tahimik. When you're having a test, when you're having a trial, where you're having the test, the teacher is quiet. Pero huwag niyong kakalimutan, He is just around. He is watching over you. Umiikot-ikot lang yan. Nandyan ang Panginoon. Ang tinitignan niya, lalapit lamang sa iyo when you cry out for help. When you call for help, then the teacher comes to you. Amen? So be sensitive. Be sensitive. If you are in a trial right now, ang masasabi ko sa iyo, the Lord is in control. The teacher is just next to you. He is around. He will never leave you. So kailangan po, dumating tayo dun sa point na ang ating test will be a testimony. Amen? Yung mga test natin, magiging testimony. Father, your children are here. I gave your word. Alam ko, Panginoon, lahat kami sinusubok mo for our spiritual growth. You are testing our faith. But your word says, hindi mo kami padadala ng pagsubok na walang escape out. Ang mga pagsubok, lagi kami sagot. The outside battle is yours. The inside is ours. Help us, Holy Spirit. Renew our mind. Help us, Lord, to renew our mind.
Help us, God, to have peace in our hearts. If you are suffering trials right now, and you want to be prayed over, punta po lang kay sa harap. Kung ano man, ang pagsubok nyo ngayon, maliit, malaki, kailangan nyo na impartation to have a strong faith. Remember, it's not works ang hinihingi ni Lord. Walang magagawa ang ating trabaho, pagtatrabaho, kahit doble pag gawin mong trabaho sa kasipagan na ginagawa mo. Hindi yan ang sagot. The Word of God says that our works are just like filthy rags. It's faith. It's only faith that can please God. It's only faith. Mapapasaya mo si Lord kapag nakita niya ang pananampalataya mo. I know some of us are having financial problem. Pastors, we will lay hands. Some of us are having problems with our business. Some of us are having problems with our loved ones, sa pamilya natin. Outside yung battle yan eh. Si Lord bahala dyan. Yung inside, tunay ba nagtitiwala ka, kapatid? You can talk to God. Ask God to forgive you. Tunay ba nagtitiwala ka, Panginoon? Nagtitiwala ako, sumasampalataya ako sa iyo. Hindi malit ang ating Diyos. Do not worry, sabi ni Lord. Worrying is a sin. Manalig ka sa Kanya. Go ahead. If you do not know how to speak to God, you can speak in your heavenly language. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Pastors, walang imposible kay Lord. Waymaker, Sherabo, koraba, sokaya mayayate. Thank you, Jesus. Yes, there you go. Trust God. My God, that is who you are. Cast away all fears. Cast all your cares to the Lord. Miracle worker, So, rabo, so, promise keeper, cast all your cares to the Lord. Sakarayola, rabo, sikarayayate. Hallelujah. Shibo, mamoyo, rabo, ko, sakarayate. Thank you, Jesus. Everyone sing Waymaker. Thank you, Lord. Waymaker, All to you, God. miracle We put our worker, burden upon you. promise We take
You know what? Pinakita ko kanina yung sample ng tubig because that's what I was thinking. Pero in the realm of the Spirit, nakita ko yung kape, is a cup of coffee. Umaapaw siya. What does that mean? Lumalim ang pananampalataya natin na umaapaw. Amen? Yan ang gusto ni Lord. Manampalataya tayo. Umapaw ang ating faith, ang ating pagtitiwala. God bless you everyone.